Ayun guys, pag-usapan natin tong reaction ni Senator Robin Padilla sa girian ng China at Pilipinas. Yung komento ni Commodore Tariela about sa water cannon. So, basahin na natin. Ito yung comment niya. Ay, yung post ni Robin Padilla. Ito sabi, tama ang paggamit ng water cannon ay pagpatay ng sunog at pagligtas ng buhay. Alam mo pala, Sir Admiral Tariela. Very good. Kaya oras na po para gamitin nyo yan at tapusin ang pagiging kawawa natin sa sariling nating karagatan para naman maibsan nyo ang naglalagablab na apoy na galit ng mga Pilipino sa patuloy mo po na mga patutsada. Sa tingin mo po ba ninyo ay iniligtas mo ang buhay ng mga Pilipino? Ano lang naman kasi, hindi ka maliligtas. Pwede naman kasi yun, idaan sa mabuting usapan. Yung sa maayos na yung pag-uusap ng dalawang bansa. Hindi naman kagad na winater cannon ka, water cannon mo rin. Ano naman yun tawag yun. Hindi naman kasi pwede na i-provoke natin yan China. Remember, ang laki yan. Powerful yan. Isang lang sa atin yan. Sabog tayong lahat dyan. Yung China na yan, kaya yan nagwa-water cannon kasi gusto nila na gumanti tayo. Inoprovoke nila tayo. Sabi pa dito, Sir, wag po sana tayo mangopya ng posisyon ng sinumang dayuhan. Malaki na po ang apoy at pinalalaki mo pa. Saan ba nag-umpisa yung apoy na yan? Diba nung administrasyon ninyo? Administrasyon ng phone mo? Ayan. To. Kaya lumaki ang ulo ng mga Chinese na yan. Nang dahil pinabayaan niya ni Digong. Gusto mo, gawin nyo na kaming province of China. Kayo din naman nag-umpisa niyan eh. Diba? May bali-balita pa, may kasunduan pa. Ang kaligtasan ng mga Pilipino sa digmaan ang itanim natin sa ating puso't isipan. Sa sinabi mo po patungkol sa water cannon, dapat pala ipagbawal na ito sa mga rally at mali pala ang gamit ng pulis at gobyerno natin. Bawal pala gamitin sa Chinese na binobomba tayo pero sa Pilipino nagpapahayag lang ng damdamin niya pwede gamitin. Okay naman yung mga sinabi niya. Pero merong something na parang gusto niya na parang sinusulsulan niya yung si Tariela na gumamit din ng water cannon. Tapos sabi niya dito, bawal pala gamitin sa Chinese na binobomba tayo pero sa Pilipino nagpapahayag lang ng damdamin niya pwede gamitin. Okay. Ayan, sa mga nagprotesta. Giit naman. Ito panahon ni Tatay Digong mo to. Panahon ng Tatay Digong mo to, anong ginawa nyo? Same ragyod, uy.
ni POC Franklin Mas malala pa to sa ginagawa, mas malala pa to. Yung ginawa ng administrasyon nyo, nung tatay mo pa nakaupo. Co na Panoorin nyo to ha. nagmamaneho ng mobil, pilit inagaw ng mga militante ang sasakyan. Naagaw na ng mga ralista yung sasakyan eh, kaya napilitan akong kunin ko yung sasakyan. Kaya napatras ko. Kinuyog pa rin nila lalo. Wala na po tayo nagawa. Sila mismo, hindi nila ginagalang ang ating pulis. Kami po, we are exercise maximum tolerance, no? Higit 30 pulis at hindi bababa sa 10 militante ang nasaktan. Dinala sila sa MPD headquarters para imbestigahan. Maximum tolerance. Dumadaan lang na jeep, pinagpapalo ng mga polis. Tolerance na. Very good. Yan ba yun, ano? Sinasabi mo? Jerome Lantin, ABS-CBN News. Ano yan? Dito. Dito. Ang may 1,000 rallyistang nagmarcha papunta sa US Embassy alas 10:30 kaninang umaga. Pero hindi umubra ang mga pulis sa dami ng mga militante. Binomba pa ng tubig ng bumbero ang mga militante pero hindi sila Okay guys hindi porket nakapula, loyalist yan. Meron ako nabasa dyan, CPP yung flag. natinag hanggang tuluyang nakalapit ang mga militante at pinagbabato ng pintura ang embahada at sinulatan ang mga pader nito. Ilang pulis ang nasugatan sa unang sagupaan. Sir, pagkano rito, hindi na to? Di ba nung sumugod po sila rito, nung magbabato na ng pinto, napalo eh. Nagawa pang agawin ng ilang militante ang mga host ng bumbero at iniharang sa kalsada kung saan sila nagprograma. Isinara ang bahagi ng Roas Boulevard na dahilan ng pagbigat ng traffic. Nakalapit dito sa Embahada ng Amerika para ipakita yung aming panawagan na nararapat na silang umalis. Matapos ang higit isang oras sa programa, dumating ang dagdag puwersa ng PNP at sinubukan ulit na paalisin ang mga militante. Doon na nagkagulo at nagpaputok ng tear gas. Ilang lalaki ang pinagpapalo at kinuyog ang police mobile. Maya-maya, nagkagulatan nang biglang umandar ang mobile at nasagasaan. Oh, kita nyo yun, yung babae nasa ilalim. Diba? Ang lala. Sinong mas malala ngayon? Meron nyo pa? Meron pa yan? Ang ilang nagrarally. Isang babae ang pumilalim pa sa mobil. Agad nagtakbuhan ang mga militante na sinundan naman ng mga pulis. Puno ng sugat sa katawan ng babaeng pumailalim sa mobil na maswerteng hindi napuruhan. Ba't mo gagawin yan? Mapayapa yung pagkilos namin, kuya! Wakan nyo. Ilang mga militante ang may sugat sa ulo. Ang babaeng ito naman, nasagasaan din ng mobil. Hindi siya makalakad dahil sa tinamong sugat sa binti. Agad namang kinundina ni Akpart Hey! Hindi mahilig sa rare ang loyalist. Tandaan nyo yan. Mas maigip ang magtrabaho kami kaysa pumunta dyan. Mula naman kami paglalaban. Kaya tuloy natin. Police Representative Antonio Tino ang brutal na pagbuwag sa mga nagprotesta. Giit naman ni POC Franklin Co na nagmamaneho ng mobil, pilit inagaw ng mga militante ang sasakyan. Naagaw na ng mga ralista yung sasakyan eh. May water cannon. Water cannon, hindi ko makita eh. Di ba natin napanood dun? Yun. Mga militante. And ba, Mr. Robin? And ba, sinasabi mo, naghahayag lang din sila ng damdamin. Ano ni? Okay na yun. Tapos naman na yan dyan eh.
Yung sigalot na yan sa China, inilaban niya ni Pinoy. Inilaban niya ni Pinoy sa ano, sa, yun, ano yung law of the sea, international na, sa UNCLOS, yung UNCLOS. Yan, kita ko sa inyo. Matagal na tayong winawater cannon ng China. Matagal na tayong water cannon ng China, panahon pa ni Digong. Ano? Aray ko? China Coast Guard uses water cannon against Philippine boats. Kailan to? Published November 17, 2021. Updated November 18, 2021. Ang tanong, Mr. Robin, may nagawa ba kayo? Asan na yung pa-jet ski nyo? Ano na, yung jet ski. Nakapunta tuloy nung Netherlands. Layo na pala napunta nung jet ski. Nasa Netherlands. Nasaan na yung pakitang tao mo na ano? Nasa Philippine Coast Guard ka yung sa ano? Yung sa boat niya, boat. Ako ay Pilipino. Diba man tapa nun? Ano na pala mo? Hindi po na dadaan sa diplomasya. Ay, sa kanta ang diplomasya. Ayun, ang gusto kasi ni Commodore Tariela, idaan sa diplomasya, hindi sa pamamagitan ng water cannon din. Hindi lalaban muna yung Pilipinas. Kasi, pag nag-water cannon tayo, panigurado gagamit na yan ng ano eh. Kasi ang mga Pilipino palaban yan. Nagpipigil lang talaga. Pag na-provoke tayo, siyempre doon na sisigalot yan. Sisindi na yung apoy. Doon na magkakaroon ng girian sa dagat. At least, na-scorean natin sila. Tignan mo yung barko nila, oh. Ngiwi. Parang si Sir Jack, ngongo. Diba? Hindi tayo pwedeng yung makipagsabayan sa kanila. Hindi tayo obra. So, yan. Sa ayaw nyo man sa gusto man, ayaw nyo sa gusto nyo, hindi tayo obra sa China. Unless, kung malapit lang sana ang Amerika, yung US. At saka hindi takot din ng China sa gera. Remember, may sigalot sila sa India. May sigalot sila sa Japan. Sa South Korea. Taiwan. Pilipinas. Yung Hawaii, malapit lang din yan. Isang lipad lang ng ano yan. Mga panghimpapawid nila. Takot yung China. Kasi mabagsakan man tayo. Na isang beses, babanatan tayo. Malaking damage yun sa atin. Pero marami tayong allied na country. Hindi naman sila Hindi naman sila pabaya eh. Kung aatake yung American, ay yung China na yan, pagkakataon na ng Indian country na yung border. Tapos yung border nila, yung pinag-aagawang lupa. Yung border, pinag-aagawang border. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. At goodbye. Kaya nga pala, pa-subscribe ng ating channel. Pa-follow na rin po ng ating Facebook page. At ang ating TikTok. Pare-paras lang din po ng pangalan. Article PH. Comment na lang kayo sa baba kung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin. Maraming salamat ulit sa mga tropa natin dyan sa TikTok. Sila Boss Will dyan. Sila Brother A, Kuya Mac, Isoy. Madami pa. Sa next slide. Ay, sa next video,
i-ano natin ulit sila. Shoutout natin sila. Maraming salamat. Hanggang dito lang. Goodbye.